As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bagong umaga muli, kaibigan. It's good to be reminded na tayo po ay narito sapagkat ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Dakila ang katapatan ng ating Panginoon, and His mercies never come to an end. They are new every morning. Yan po ang sinasabi ng Biblia sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Ikaw ay nakikinig pa rin dito sa ating himpilang AWR 89.1 FM at welcome po sa ating programang Rise and Reflect, kung saan atin pong binabati ang mga kaibigan nating maagang sumusubaybay sa programang ito at sa himpilang ito. Ang atin pong mga nakatutok sa ating page at channel Adventist World Radio, si Joy Panuda, Mila Kaliwag, Eden Sinon, Marty Maturan, Benny Bautista, Rebecca Dilyar, at ang ating mga tagapakinig sa iba't ibang dako sa loob at labas ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay dito sa ating himpilan at sa ating palatuntunan. Muli ay pasisimulan natin ang araw na ito sa pagbabalik ng pasasalamat, pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos at pananalangin. Napakabilis ng panahon. Ngayon ay January 17, Friday, at tayo ay nasa pagbasa sa Genesis chapter 14, 1 to 24 mula sa ang Bible Pinoy version. Pakinggan niyo po ang nakasulat sa Biblia. Nung panahong yon, ang mga haring sina Amrapel ng Babylonia, Aryok ng Eleazar, Kedorlaomer ng Ilam, at Tidal ng Guim ay nakipaglaban sa 5 hari na sina Bera ng Sodom, Bersha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shemeber ng Sibuim, at ang hari ng Bela, isang city na tinatawag ding Zoar. Pinagsama-sama nung 5 hari ang mga army nila sa Siddim Valley na tinatawag ng Dead Sea ngayon. 12 years silang nag-serve kay King Kedorlaomer, pero noong pang-13 taon, nagrebelde sila laban sa kanya. After 1 year, sumugod si King Kedorlaomer at ang mga haring kakampi niya at yung mga army nila. Tinalo nila ang Rephaim sa Asteroth Karnaim
ang Zusim sa Ham at ang Imim sa Kiryataim. Natalo rin nila ang mga Horite sa bundok ng Edom hanggang sa Elparan na malapit sa desert. Tapos umikot sila at bumalik sa Kades na tinatawag ding Inmispat noon. Sinakop nila ang lahat ng lugar ng Amalekites pati ang mga Amorites na nakatira sa Hazazon Tamar. Nerede naman ang mga hari ng Sodom, Gomorrah, Adman, Sibuim at Bela ang mga army nila sa Siddim Valley para labanan ang mga hari ng Elam, Guim, Babylonia at Eleazar. 5 hari laban sa 4 na hari ang gera na yon. Nung natatalo na yung 5 hari, tumakas sa labanan yung mga hari ng Sodom at Gomorrah. Kaso nahulog sila sa mga hukay na may alkitran. Marami kasing ganon sa Siddim Valley. Tapos, yung 3 pang hari, nakatakas naman sa mga bundok. Nanalo nga sa gera sina King Kedorlaomer at kinuha nila ang lahat ng nandon sa Sodom at Gomorrah, pati yung mga pagkain saka sila umalis. Nakatira sa Sodom si Lot na pamangkin ni Abram, kaya kinuha rin siya ng mga kalaban. Kinuha din nila ang lahat ng ari-arian niya. Pero may isang taong nakatakas at nag-report ng lahat ng ito kay Abram na isang Hebrew. Nakatira si Abram malapit sa mga banal na puno ni Mamre na isang Amorite. Kakampi niya si Mamre at ang mga kapatid nitong sina Iskol at Aner. Nung malaman ni Abram na dinukot ang pamangkin niya, tinawag niya ang lahat ng mga tauhan niyang sanay sa labanan. 318 silang lahat na galing sa kampo niya. Hinabol nila ang mga kalaban nilang hari hanggang sa Dan. Ginropo ni Abram ang mga tauhan niya. Tapos nung gabi na, lumusob sila at tinalo ang mga kalaban. Hinabol nila yung mga yon hanggang sa Hoban, sa north ng Damascus. Nabawi nga nila ang lahat ng mga ari-arian na kinuha ng mga kalaban. Nabawi rin ni Abram ang pamangkin niyang si Lot at ang lahat ng mga ari-arian ito, pati ang mga babae at iba pang mga kasama. After matalo ni Abram si King Kedorlaomer at ang mga kakampi nitong hari, umuwi na siya. Sinalubong siya ng hari ng Sodom sa Shave Valley na tinatawag ding King's Valley. Dinalhan naman siya ng tinapay at alak ni Melchizedek na hari ng Salem. Priest din siya ng pinakamataas na Diyos. Blines niya si Abraham at sinabi, I-bless si Abraham ng pinakamataas na Diyos na nag-create ng langit at ng lupa. Purihin ang pinakamataas na Diyos na nagpanalo sa iyo laban sa mga kaaway mo. Tapos binigyan ni Abraham si Melchizedek ng 10% na mga ari-arian na nakuha niya. Sinabi ng hari ng Sodom kay Abram, sa iyo na yung mga nabawi mong ari-arian, pero isoli mo sa akin ang mga tauhan ko. Sumagot si Abram, sinusumpa ko sa harap ni Lord na pinakamataas na Diyos na nag-create ng langit at lupa. Hindi ako kukuha ng kahit ano sa property mo, ni isang sinulid o strap ng sandals, para hindi mo masabi na ikaw ang nagpayaman sa akin. Di ako kukuha ng para sa akin, yun na lang mga nakain ng mga tauhan ko. Pero sana, ibigay mo sa mga kakampi kong sina Aner, Eskol at Mamre yung mga parte nila sa nasamsam namin. Ang isang mabuting kaibigan ay palaging nandyan para sa iyo. Ngunit marami sa atin ang may kaibigan na parang hindi nauubusan ng problema. Kaya hindi nakapagtataka kapag nakatanggap tayo ng mensahe mula sa kanila na humihingi ng tulong. Kaibigan, parang ganyan ang nangyari kina Abram at Lot. Sa ating binasa, si Lot ay nasa problema na naman. Ang Sodoma at Gomorrah ay nagbabayad ng tribute sa isang koalisyon ng mga haring Elamita. Pagkaraan ng mga taon ng pagkilalang ito, nagpasya silang maghimagsik o magrebelde, ngunit sila ay natalo and they pay the price. Hindi lamang basta natalo ang Sodoma at Gomorrah, nagdala pa sila ng mga hostages mula sa Sodoma, kasama doon si Lot at ang kanyang pamilya. Nang malaman ito ni Abram, kumilos siya. Inipon niya ang 318 na mga lalaki mula sa kanyang sambahayan at lumakad upang iligtas si Lot. Dahil siya ay may mas maliit na puwersa, siya ay nagsagawa ng pag-atake sa gabi. Nagulat doon ang mga bumihag at nagawang iligtas ni Abram si Lot at ang iba pang mga bihag mula sa Sodoma. Sa katapusan ng kabanata, mayroong isang magandang pagkakaiba na ipinakita sa atin sa pagitan ng hari ng Sodoma at ni Melchizedek.
Si Melchizedek ay nagpakita ng mabuting pakikitungo kay Abram at pinagpala siya. Sa talatang 18, sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abram at sinabing, "Naway pagpalain ka, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo." Pagkatapos, ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Subalit, sa kabilang dako, ang hari ng Sodoma ay hinamak si Abram. Ang tanging pananalita ng pagsalubong niya kay Abram ay panlalait. Ang sabi ng hari ng Sodoma, "Ibigay mo sa akin ang mga tao at itago mo ang pag-aari para sa iyo." Kaibigan, nangako ang Diyos na magpapala kay Abram at susumpain ang hahamak sa kanya. Si Melchizedek ay pinagpala. Makikita naman natin kung ano ang mangyayari sa hari ng Sodoma. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abram. Si Melchizedek ay hindi lamang isang halimbawa ng isang hindi Hudyo na pinagpala ni Abram, ngunit naging isa rin siyang simbolo ng darating na Mesiyas. Sang-ayon sa mga awit, kabanatang 110 at sa Hebreo, kabanatang 5-7, sinisimboluhan ng kwentong ito, kaibigan, ang pagliligtas ng ating darating na Redeemer and Savior, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sa Henesis, kabanatang 14, talatang 20, "Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo." Kaibigan, paano mo pinakikitunguhan ang iyong kamag-anak o kaibigan na nangangailangan ng tulong? Paano mo pinaghahandaan ang maaaring humingi ng tulong sa iyo sa araw na ito? At paano mo gustong maging daluyan ng pagpapala para sa iba? Sa iyong mga comment and reflection, maaari kang magpadala dyan sa ating comment section at sa atin po namang mga nasa radyo, ang ating pong numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa pagkakataong ito, nais ko pong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awiting may pamagat, "Faithful Friend," na inawit ni Chloe Pael at Al Ray Baha. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito. Everyone knows you as a man of honor. I am glad to know you simply as a friend. You've always taken time to be my brother, and I'll be standing by you in the end. I will never put you on a pedestal. I thank the Lord for everything you do. I'll be there
made clear by the light you carried faithfully as a warrior and a child. God has used you greatly to encourage and inspire, and you've remained a true friend all the while. So I will never put you on a pedestal, 'cause we both know all the glory is the Lord's. But I'll be there to pray that He will keep you by His grace, and I always will remind you to be seeking His face. I will be an open door that you can count on. Anywhere you are, anywhere you've been, I will be an honest heart you can depend on. I will be a faithful friend. Should there ever come your time to mourn, I will weep with you. And every single time you win, I'm celebrating too. Oh, I will celebrate with you. I will be an open door that you can count on. Anywhere you are, anywhere you've been, I'll be there. I will be an honest heart we can depend on. I will be a faithful friend. I will be faithful. I will be a faithful friend. Maraming salamat Chloe and Alray sa magandang mensahe ng awit na inyo pong inihandog sa atin pong programa ngayon sa ating Panginoon at sa ating mga tagapakinig. Nais ko po kayong makasama sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, mapagpalang Ama, binigyan mo si Abraham ng karunungan upang makilala na si Melchizedek ay iyong tunay na lingkod. Samantala ay iyong ipinakita sa kanya na ang hari ng Sodoma ay walang pagkilala sa iyo. Bigyan mo kami ng biyaya at karunungan upang mabatid namin ang tunay na motibo ng iba at tumugon ng may kahusayan. Pinasasalamatan din namin ikaw, dakilang Diyos, na tumutupad ng pangako at handang sumaklolo sa amin na katulad ni Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot. Amang banal, maraming salamat po na kayo ang aming makapangyarihang Diyos at wala pong makapipigil sa inyo upang kami ay iligtas sa makasalanang sanlibutan ito. Ngayong oras na ito, akin pong ipinapakiusap ang mga kaibigan namin na mayroong karamdaman. Hipuin po sila ng inyong mapagpalang kamay, dakilang Ama. Dalawin niyo po sila sa kanilang mga kinaroroonan ngayon at ibsan niyo po ang sakit na kanilang nararanasan. Inyo pong igawad ang kagalingan sa mga karamdamang ito. Akin din pong idinadalangin ang iba't ibang mga pasanin na nasa puso ng aming mga tagapakinig ngayon. Kayo po ang magbigay sa kanila ng pagtatagumpay. Kayo po ang magkaloob sa kanila ng kanilang pangangailangan. At akin din pong idinadalangin ang aming mga kaibigang nasa kanilang mga sasakyan
na papunta sa kanila pong mga gawain sa buong maghapong ito. Ingatan po sila, dakilang Ama, ilayo sa anumang aksidente at tulungan din po na kanilang magampanan ng may kahusayan at kagalakan ang kanilang mga gawain sa buong araw na ito. Salamat sa pagdinig niyo sa aming panalangin, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli sa inyo mga mahal naming tagapakinig at taga-subaybay para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Muli namin kayong inaanyayahan na ipadala ang inyong pangalan at kumpletong address and contact numbers para magkaroon po kayo ng Bible Study Guide na ito na may pamagat na Explore. Mapapasa inyo po ito kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong himpilan. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Muli, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Juan, Kabanatang 5, Talatang 39. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. Kaibigan, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by